May mga tao po na, kumpiyansa sila sa sarili nila na especially yung mga ibang sekta ng Red Pillar. Kumpiyansa sila sa sarili nila na nagde-display sila ng bad boy persona. Alright? Kasi ang mentality nila, the more na bad boy ka, mas lalo kang magiging attractive sa paningin ng mga babae. So, ganito yung ginagawa nila. Alright? Ang yayabang nila na kumpiyansa sila na, feeling nila sa sarili nila, alpha sila. Pero ang totoo, wala naman laman yung utak nila. Right? Akala nila, nagtuturo sila sa ibang mga tao, na akala nila alam na nila lahat. Pero, kinokopya lang naman pala nila sa ibang mga content na foreign channel. Ang mahirap dito, dada sila ng dada. Pati rin yung mga followers niya at followers ng mga ng klaseng mga red pill kuno, na mga alpha kuno, na mga influencer. Again, wala ho akong binabanggit na pangalan. Ako po ay nagbibigay lang ng mga example. Right, going back. Itong mga to, akala po nila kumpiyansa sila. Pero marami silang mga factors na hindi nakikita. Hindi kasi nila naiintindihan ang science ng biology ng lalaki at babae. Itong mga red pillar na ito, pagiging alpha at dominant lang kasi yung pundasyon ng red pill nila. Ang sama niyan, hindi naman talaga sila alpha. Sila lang ang nagpapaka-alpha sa sarili nila. At ang mahirap nito, mali pa yung interpretation ng pagiging alpha nila. Kasi nga, ang interpretation nila sa pagiging alpha, kung gaano daw karami yung babae mo. Ngayon nung nalaman ko yun, natawa lang ako Di ba? So, ibig sabihin, going back from the word alpha, from the root word alpha, that means leader, dominant. Ngayon, i-cross-examine ko, paano ka magiging full-fledged na alpha kung hindi mo naman kayang mag-lead, hindi mo naman kayang mag-initiate sa tunay na buhay. Ano ang ibig ko sabihin dito? Hindi mo kaya mag-lead, hindi mo kaya mag-unite ng mga tao, hindi mo kaya mag-transform ng mga tao. Alright? Pili lang yung mga tao mo. Maliit lang social circle mo. Alright? How come natatawagin mo ang sarili mo na alpha kung hindi mo naman natatranslate yun sa tunay na buhay at sa mga sitwasyon na nangangailangan ng pagiging leader? Paano ka magiging alpha? So, ibig sabihin pala kung alpha ka at marami kang babae, yun ang pagkakaintindi nila ng alpha. Paano pag dinala ka sa sitwasyon na kung saan nangangailangan ng isang malakas at matalinong pinuno na leader? Hindi mo naman posisyon kasi nga ang training ng pagka-alpha mo addiction sa babae. So, bullshit lang po itong mga pinagsasasabi nila na ito. Actually, sa isang viewers na nag-iisip ng critical, tatawanan lang itong mga ganitong klase mga pinagsasasabi. Ng mga ganitong klase mga peking red pillar o yung iba dyan na mga kumpiyansa. Pero, pag challenge mo sila, pag hinanapan mo sila ng pruweba, napakalakas nilang manlait kahit dito sa channel natin na The Red Pill PH. Right? At may nababalitaan pa ako, may mga nag-i-email pa sa amin na mga member daw ng, Red Pill PH na minsan nakaka-encounter daw sila ng mga ibang sekta ng mga red pill na mayayabang daw, right? Na nanlalait daw ng mga ibang mga red pillar. I think yung tinutukoy nila mga inactive yata na red pillar. Ewan ko kasi may mga nag-i-email sa amin ng mga ganito, although hindi ko nare-replyan, pero nababasa ko naman kasi hindi naman po ako nagsisinzone ng email Right? Pag nag-i-email kayo, kahit inquiry lang, nababasa po ng mga sekretary po namin yan at kahit ako rin. Alright? Nababasa ko rin naman yan. Right?
Ngayon, maraming nag-i-email ng mga taga sa amin ng The Red Pill Page nagtatanong patungkol sa mga basher ng mga ito, ng mga ibang sekta ng Red Pillar at PUA. Ang yayabang ng mga ibang, follower ng Red Pill na sekta ng mga ito, right? Yung mga iba, mga PUA. Lakas nila makapanglait sa mga ito ng mga enlightened na Red Pillar na nasa tamang landas. Mga nandito sa amin, The Red Pill PH. Lakas nila mambash sa mga ganito. Mahina daw sa babae. At doon pa lang makikita mo kung gaano kakitid ang pag-uutak ng mga ganitong klase mga tao. Right? Ngayon, pag challenge mo sila na ipakita, i-demo mo, right? Ipakita mo, i-present mo ng live sa social media. Anong gagawin nila? Ha? Hindi naman sila papayag. Ang lakas nilang mang-criticize at mang-bash. Pero pag sila ang hinanapan mo ng ebidensya, kasi nga, syempre, basher ka. So, ibig sabihin, dinidebunk mo kami at sinasabi mo na kayang-kaya namin gawin yan. Kaya namin kayo dinidebunk kasi may kaya kaming patunayan. Kung mangdidebunk ka, kung mangbabash ka sa amin dito sa The Red Pill Page, patunayan mo, lumabas ka, i-live mo. Try natin. Ang yayabang ng mga iba dyan na below average naman yung itsura. Right? Ang tunay na Red Pill, ang basis niyan is biology, sociology, psychology. Hindi po kami dito yung unrealistic. Pasensya na ho. Alright? Kahit pa sabihin mo na magpaka-alpha ka, magpapapeke ka dyan. Kung below average ka sa mukha, sa height, hindi ka basta-basta lalamang o magiging una sa option list ng mga babae. At ang tawag po niyan ay genetic determinism sa Red Pill. Right? Ang yayabang na itong mga piling na Red Pill na sa ibang sekta, nandedebang sila sa amin dito sa The Red Pill PH na mahina, wala daw kaming binatbat sa babae. Wala po kaming pakialam sa babae kasi ang The Red Pill PH, hindi po kami nabubuhay para i-impress ang babae. Right? It's just more on self-improvement po kami at hindi po namin ibinabase sa pagkuha ng babae yung value namin. Something po na hindi nyo maunawaan at hindi magets ng kukote po ninyo. Galakas po ninyong mang-bash, kayo dyan ng mga feeling na Red Pill na alpha. Criticize kayo ng criticize dito sa The Red Pill PH. Pero, hindi nyo namang pinipresent yung mga ebidensya ninyo. Kaya nyo bang gawin yan? Yung mga pinagsasasabi ninyo? May nag-email sa amin hinamon daw kayo. Puro kayo hindi ng hindi. Tanggi kayo ng tanggi. Sino maniniwala sa inyo? Sino niloloko ninyo? Diba? Mga sarili ninyo. Nakita ko yung screenshot na sinend sa amin yung mga nambabas dito. Naku, below average yung itsura. Hindi naman sa nanglalait ako, pero kahit magpaka-alpha ka, kapag pangit ka, kaya matangkad ka pa kung pangit ka sa muka, ligwak ka na agad. Hindi ka mangunguna sa option list ng babae sa dami ng mga nagsisimp at options ng mga babae araw-araw. Huwag kayong basta kumpiyansa. Sana pag-aralan nyo rin yung biology, sociology, and psychology at maging realistic kayo. Alright? Tsaka next time kung mangbabash kayo, patunayan nyo muna. Saka ka lang mag-criticize kung napatunayan. Hindi yan, kagaya ni Mistisong Baboy Ramo, dada, matagal na yung channel niya, nasaan, may isa wala siyang pinatunayan. Hindi pa rin siya lumalabas sa field para ipakita, i-demo. Kaya mo bang gawin? Kaya ba o hindi? O puro ka lang pagpapanggap? Right? Kung mag-criticize ka, patunayan mo. Lumabas ka, i-live mo. Hindi yung paghinamon ka ng mga viewers, kung ano-anong mga excuses pa yung sasabihin mo para lang makaligtas ka sa pagka-expose na. Kasi,
nagsimula ka ng ganyan na channel, bumuo ka ng pangalan mo, bumuo ka ng imahe mo, siguraduhin mong titindigan mo mula umpisa hanggang wakas. At open ka sa mga gustong makakita ng ebidensya na kaya mo bang gawin yung mga tinuturo mo, kaya mo bang kumuha ng babae. Ako, hindi ako nanlalait, pero yung ganyang itsura ni Miss Tizon Baboy Ramo at yung mga ibang mga followers niya talagang papangit ng mga lalaki, mga below average. Hindi ako nanlalait ha. Lalapit ka sa babae, didiskarte ka kahit gaano ka kumpiyansa, tatawanan ka lang yan. Right? Parang ang analogy niyan is that para kang nagbenta ng 1990s na Toyota Corolla sa isang bibili ng kotse na naghahanap ng brand new na Toyota Vios, Toyota Altis. Ano sa tingin mo magiging reaction ng buyer na yun pag magbebenta ka sa kanya ng luma 1990s or 1980s na model ng Toyota? Hindi ba baka nga murahin ka pa baka mga insulto pa yun Ngayon, hindi kasi ito nauunawaan ng mga red pillar kasi nga sarado ang utak nila. Dinadaan nila lagi sa bad boy charisma, dinadaan nila sa pagiging mayabang, dominant. Hindi nga Kailangan mo munang maintindihan na ang unang-una na tinitignan ng babae ay ang genetics. Although hindi yun permanent, pero kailangan mo munang maipasa yun. Alright? Kasi nga, biology nila yun They are after the good genetics first. Kaya wala ka marinig na mga bukang bibig sa bungangan ng mga babae, kundi matangkad, hunk, right? Jawline. Kasi nga, hindi nila alam kung bakit nagkakaganon yung preference nila. Pero kasi, kinokontrol sila ng biolohiya nila, female nature. Kahit pa maging kumpiyansa ka, kung pangit ka naman, maitim ka, pangu ka, mataba ka, tapos yung mga kalaban mo sa option list nila, mga chads, hindi mo sila masisisi kung isinsone ka nila at pansinin nila yung mga chad. Kasi priority yun Ito si Miss Tizon Baboy Ramo, hindi niya kasi nauunawaan Right? Dinadaan niya sa pagiging aggressive. Dinadaan niya sa pagiging dominant kuno. Hindi nga wala ka nga maipakita Hindi mo nga magawang i-demo. I-demo mo, mag-PUA ka. Yung gayahin mo si Jay himself. Alam makita ng publiko. Kaso hindi mo gagawin yun kasi nga nakataya ang reputasyon mo. Pag sumablay ka, tapos ka na. Giba ang lahat ng reputasyon mo, pinaghirapan mo. Right? Itong hirap sa mga basher na ito di ba? Ang yayabang, ang galakas mang criticize, pag hinamon mo, aatras naman. Bago ka mag-criticize, lalo kayo dito sa mga The Red Pill PH, tingnan nyo muna yung mga sarili nyo. Kung nagpipiling kayo na high value kayo, delusional lang kayo. Right? Bakit? Ang utak ninyo nasa ganito ang pagkakaunawa nyo kasi ang high value male na interpretation nyo pag maraming babae at nakakakuha ng babae, which is kahit elementary, iisipin na bobo kayo ang kikitid ng utak ninyo. Sige, kung high value male ka, tapos ang training mo panay sibak ng sibak, makakuha ng babae, paano kung nasa sitwasyon ka na kung saan kailangan ng leader, kailangan ng ma-accomplish ang isang project na ito, right? Ang isang goal na ito. Ikaw yung napili. Ang training mo panay babae. Paano ka maglilid? Paano ka magiging alpha? Paano kaya yun? Wala namang laman ng utak mo, hindi babae. Kaya mo bang magpasunod ng mga mas matatanda sa'yo? Kaya mo magpasunod ng mga kapwa strong personality? Kaya mong hawakan yung ganun? Ipaliwanag mo. Ako, hindi ako nagyayabang pero batak na ako sa mga ganyan. Project management. Minsan may mga tao ako na mas matatanda pa sa akin. Nasa 60 na. Pero kaya ko silang pasunurin na may respeto. Na kung saan magkukolaborate kami. Alright?
ayoko na kayong patulan kasi hindi naman tayo magkalibel at hindi ko ibababa ang aking unawa sa mga kagaya ninyong mag-isip. Kasi nga, wala naman talaga po kayong naiintindihan sa mga sinasabi po ninyo. Hindi ho ako nanlalait, pero mas maganda po na examine po ninyo muna sarili ninyo bago kayong manita ng mga iba. Dito nga sa Red Pill PH maraming yung mga introvert dito, yung mga mahiyain, yung mga talagang walang confidence sa sarili. Bakit ngayon may mga trabaho na sila? May nag-i-email sila, nagpapasalamat sa amin. They apply the M formula, they apply yung mga natutunan nila sa Season 2, Resurgence of Respect. Nakakakita sila ng resulta. Pinagyabang ba namin? Hindi. Kung nagpo-post po man kami, may mga testimonial yan, galing yan sa mga tao. Isa inyo dyan na mga red pill, ano na itulong ninyo? Panay babae, diskarte, paano makakantot ng babae? Tapos, lalaitin ninyo, ikikriticize ninyo yung red pill na nagtutulungan umangat. Nagtutulungan na ma-treat yung addiction sa babae at makapag-focus sa sarili at buuin yung kanilang future. Kasi nga, ako sasabihin ko na sa inyo, kung nagpo-focus ka sa sarili mo, look max, binubuo mo yung iyong mga social skills, leadership skills, yung status mo, yung financial status, lahat. Hindi mo na kailangan mag-simp, magpanggap na ikaw. Mapapansin at mapapansin ka. Passive na dadating yung appreciation. Kung gusto mo ng babae, passive yan na dadating. Ang tinuturo lang namin dito, huwag silang maniwala sa romantic love. Kung active red pillar ka, you should maintain respect sa babae, pero hindi mo siya priority. Hindi mo kailangan maghabol kasi nga wala kang dapat habulin sa babae. Sila ang may kailangan ng lalaki na mga kasama. Kasi nga maikli yung kanilang prime at yung kanilang fertility. Sila yung kailangan mag-secure ng lalaki. Kasi nga wala naman silang ibibigay kundi yung ganda lang nila. Pero kayo, yan, yung mga galing kay Station Baboy Ramo, yung mga iba dyan na red pillar, nanlalait dito ng mga members at viewers, supporters ng The Red Pill PH. Ano kayo ngayon? Ba't hindi nyo muna gawin? Lumabas kayo, i-demo ninyo. May nakita po ba kayo sa mga critics na ito at mga basher na ito na ginawa nila yung kanilang mga sinasabi na mga tactics, technique? Wala puro dada. Akala nyo hindi ko alam yan? Panay rin mga rejection ang natatamo ng mga yan. Panay mga sinzone, mga ubos na rin ang gas niyan. Nagpapanggap na lang yan na alpha kuno yung mga followers ng mga ganyan. Nagpapanggap na cool, confident, pero mga rejection yan. Tinignan ko pala ngayon mga papangit mga below average Lalapit ka sa babae, ganyan. Tatawanan ka lang. Now going back, hindi na po basta-basta ang mag-approach ngayon. Bakit po? Sa sobrang pihikan ng babae, sa sobrang taas ng standard nila, sa sobrang dami ng mga chads, gwapo na priority nila sa option nila. Tapos magkumpiyansa lang ang baon mo. Kumpiyansa. Tatawanan ka lang yan, pare. Ngayon, ayaw nilang subukan. Bakit? Madadali sila Pag na-expose sila na hindi naman pala tumatalab yung kanilang mga pinagsasasabi, mga tactics, sibak ng sibak. Invento lang pala yung mga sinasabi nila na sibak ng sibak. Tapos kumukuha pa ng mga babaeng bayaran, nagpapapicture, lulukohin pa yung mga viewer. Naku po. Ay nako, kapatid, panalangin na lang kita. So yun po, wag kayong criticize na akala nyo kaya nyo gawin yung mga pinaggagawa ninyo, mga pinagsasabi nyo, wala naman kayo pinapatunayan, hindi naman kayo lumalabas sa field, diba? Bago ka mag-criticize, bago ka mambash, patunayan mo muna. Hindi yung nambabash ka, nakikriticize ka, hindi ganito kasi kayo, wala kayo mga confident ayaw na kasi mag-approach na babae kami, puro kami games dito, equip kami ng mga skill. Oo, ang tanong, tumalab ba sa personal? Ginawa nyo ba? Dinemo nyo ba ng live?
para ma-prove, ma-verify na totoo. Hindi eh. Yan ang hirap sa inyo mga mayayabang na red pillar na mga mga active red pillar ko no, na mga kumpiyansa, confident, alpha male daw ko no, bad boy. Hindi nga yun eh. Patunayan nyo muna. Di ba? Pupusta ako, miserable ang buhay ng mga yan eh. Bakit? Puro babae laman ang utak eh. Bakit meron dito sa The Red Pill PH? May mga viewers dito na inactive red pillar. Nakapokus lang sila sa looks max, sa self-improvement, sa financial. Bakit yung iba nagkaka-girlfriend nang hindi naman nanliligaw? Passive yung dating nila. Oh, nagsasabi ako ng totoo. May mga yan. May mga testimonial yan. Ayan na naman kayo. Baka sabihin nyo, nag-iimbento na naman kami dito. Para lang i-debunk nyo kami. Yan ang hirap sa inyo eh. So yun lang naman. So bago ka mang criticize, kung sa tingin mo na alpha ka, na marami kang mga dating games, patunayan mo bago ka mang bash. Kasi baka ikaw yung nagmumukhang katawa-tawa eh. Itong mga taga The Red Pill PH members na ito, sila nakaka-girlfriend pa ng passive na hindi naman sila naliligaw kasi nga kusa silang napapansin na appreciate ng mga babae. Ikaw, active red pillar ka, lapit ka ng lapit sa mga babae, chat ka ng chat, may pa alpha ka pa, may pa no contact rule ka pa, tangina, wala namang nangyayari. Di naman nagtatagal yung kausap mo, di ba? Kasi ikaw magmumukhang tangan yan. Alam ko na yan, wag mo na kaming lukuhin. Alam ko yan, mga rejection din, mga sinson din yung nararanasan ng mga yan. Chad nga nare-reject pa. High value nga nare-reject kayo pa kaya mga below average na mukha. Sus Mariosep, nakakatawa.